bawat isa. Ang isa sa mga pinakamahalagang aral na natutunan ko sa mga teachers ko, lalong-lalo na nung elementary, high school, is patience. Patience kasi hindi ako masyadong matalino. So, para matutunan ko yung isang bagay, kailangan paulit-ulit ko siyang pinag-aaralan, paulit-ulit kong binabasa. Patience then with yourself, na lahat tayo, we have to understand, we have our own learning curves. So, you have to be patient with yourself na ma-absorb mo rin yan eventually once you put in the work. So, yung natutunan ko na yon, yung bata pa ako hanggang ngayong may trabaho na ako, kahit pa paano established na rin yung karera ko, patuloy ko pa rin at paulit-ulit ko pa rin siyang binabalikan dahil kahit anong parte, anong aspeto, anong stage ng buhay mo, lagi pa rin siyang applicable eh. So, maraming salamat, ma'am at sir, sa aral na itinuro niyo po sa akin na hanggang ngayon, nagagamit ko pa rin. Saludo po sa inyong lahat. The best lesson I learned from my teacher in high school was the value of giving people second chances. Because as a high school student, I was kind of naughty at that time. So I was involved in an incident that caused me to be suspended for 1 week. So I was supposed to be kicked out of school, but my teacher said, no, we cannot jeopardize their future because some small or one in a lifetime mistake. So I think that gave me the realization that paano kaya ako ngayon kung hindi ako binigyan ng second chance ng teacher ko or group of teachers in my high school days. So right now, I also use that learning to also give people who made mistakes second chances. Kasi that's the only way that you could help them also learn their lesson and hopefully mag-succeed in life. So sa mga teachers ko nung high school, I would like to thank you and salute to you for giving me that second chance. Tugasin ang ganda ng buhay, magiging Pilipino ay iwagayway. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Mga gurong lubos ang malasakit, pasasalamat na itadaan sa awit. At ang ating kinabukasan, kanilang kagalakan, mga kwentong babaulin magpakailan pa. Mga gurong lubos ang malasakit pa sa bawat isa. Mapupulo ang nagulo ang lahat ng pag-asa. Mga gurong lubos, taas ang bandera ng bawat Pilipino, saan man sa mundo panalo ang puso Pinoy. Taas noo saan man makarating, dala ang kultura at alak ng puso. Of the world we love Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Magandang araw sa mga guro at sa bawat Pilipino saang sulok man ng mundo. Welcome sa isa na namang episode na nagbibigay pugay at pagkilala sa ating pagiging Pilipino. Dito sa ating show, hindi lamang mga teachers ang pumipida, pati mga estudyante rin. Kaya abangan nyo mamaya sa ating segment na Madiskarting Estudyante. Kaya samahan nyo kami dito lang sa Filipino at Heart, Pusong Pinoy, Pusong Guro with Teacher Jean. This is it, the moment we've all been waiting and preparing for, ang official launch ng Filipino at Heart with Teacher Jean. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya naman, busy na kami sa paghahanda para sa araw na ito. At para mas malapit sa aming puso, ay dito na nga namin ginanap sa Starland International School ang media launch. O paano? Let the show begin! Now, here are the two powerful women that joined forces to make Filipino at Heart happen. We would like to invite here on stage Maker's Mind Media Productions owner and CEO, Ms. Ivy Ataya. And of course, ano pa bang inaantay natin?
it is my honor to call here on stage our very own, the one and only Filipino at Heart host, Dr. Jean Domago Descaliar, or better known to us here as Teacher Jean. Grabe ang kaba ko. Hindi lang halata. Buti na lang, andito ang lahat na nagpakita ng suporta sa ating show. Thank you for your incredible support for the show. A special thanks to Miss Ivy for the trust and encouragement. Your motivation has given me the confidence to embrace TV hosting despite the challenges it brings. Kasi Bisaya ako. Nahihiya ako. But my passion for teaching, especially at the preschool level, and my advocacy for education have always been my driving forces. Though I am no longer in the classroom, I remain committed to inspire teachers by sharing my journey. How a little girl from Mindanao, once struggling against poverty, isa po ako talaga sa pinakamahirap na bata sa amin. Yung isang araw, isang kain lang, si Teacher Jean po yan. Rose to success through faith, perseverance, and education. Filipino at Heart is not just a show. It's a platform that allows me to share my passion for teaching. Of course, hindi rin pinalampas ng mga media friends natin na alamin at kilalanin ang ating programa at ang ating. Naging daan din itong media launch para makapagpasalamat kami sa pagkakataon araw na ito. Pagkatapos ng lahat, ay nagkaroon ng munting salo-salo. Nakapag-enjoy din ang lahat sa aming mga naimbitahan na sponsors na nagpakita ng todo suporta sa ating programa. Hello, babe. You always have my support, as well as the support of your family. We believe in you. You have always have a good heart, and your advocacies are also our advocacies. Good luck. Teacher Jean, I wish you all the best, especially in the show. This is your first venture into the TV program, Filipino at Heart. We're always here to support you. You know that we are here always. Nasa likod lang po kami ninyo kung ano pong kailangan ninyo, nakasuporta palagi. So on behalf of the Starland family, we wish you all the best, good luck, and success. At we hope na hindi lang po ito season 1, marami pang seasons na darating. Maraming salamat po and congratulations. God bless you always. The warmth and love, Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Welcome back sa Filipino at Heart with Teacher Jean. At gaya ng nabanggit ko kanina, as an entrepreneur, madalas ay curious din ako paano napapatakbo ang iba't ibang klase ng business. Gaya ng Imprenta Republica. At makakasama ko nga today, owner and operator of Imprenta Republica, Renny Joy Ortula. Good morning, Renny. Good morning, Teacher Jean. It's our pleasure to be with you here in your program. Yeah, you're welcome. Renny, ito yung una kong talagang question sa'yo. Kailan at paano nag-umpisa ang Imprenta Republica? First of all po, yung Imprenta Republica po is a full-service printing located po siya sa Marikina. It was established po with the help of my husband and our co-partners po with the passion about printing. Paano nyo inaral itong ganitong business? Basically po, nag-start lang po kami before with the t-shirt printing services. And then, after pandemic po, nagkaroon kami ng gut feel to
establish po yung business na maging full service printing na po siya. So, basically, we do offer different types of printing services. So, mainly digital, large format, and then we do yung mga modern technologies na po ngayon. Like, we do have UV printing. Ano ang biggest lesson ninyo regarding sa printing business? For us po, yung biggest lesson talaga namin is to provide value po talaga sa mga customers namin. So, sa Imprenta Republica po kasi one of our values is yun nga, customer service. Since Oo. we are in the service industry. Kung may maituro kayo no, sa iba't ibang, yung gustong pasukin ang printing business, ano yun? Right now po kasi nag-offer kami ng mga basic seminar about kung paano mag-start po ng silkscreen business. Okay. So, kasi yung asawa ko, passion niya po yung magturo. So, Okay. basically, yun po yung initiative namin sa Oo, ang business galing. na magturo din po ng mga taong interesado din sa magtayo po ng printing business. Curious lang ako. Bakit Imprenta Republica? Kasi po, ang Filipino at heart po yung asawa ko. So, yung printing tawag dito, Republic, pag tinagalog niyo po ang Imprenta Republica. So, gusto niya yung medyo tatatak sa tao. Pusong Pinoy talaga. Tapos yung husband mo, pusong guro pa. Di ba? Nakakatuwa naman. Na ngayon, bago tayo magtapos, please invite our viewers. Kung saan sila pwede mag-inquire about sa services ng Imprenta Republica. Hi everyone, we are inviting you to avail our services regarding our full service printing. So, you can DM us on our Facebook page, Imprenta Republica, or you can visit our shop at 242 JP Rizal Street, Marikina City. You can also call our hotline 0992255089. So, thank you po, Teacher Jean, for having us here. Maraming salamat, Renny, at congratulations sa success ng inyong mag-asawa. Kailangan natin ng marami pang katulad ninyo na nagpapakita ng galing ng Pinoy. At kahit anong larangan ng business ay mapunta, ay nagsusumikap kayo hanggang magtagumpay. Thank you po, Teacher Jean. December 2021, isang matinding unos ang dumaan sa Siargao. Isa sa mga lubhang tinamaan ay ang Isla Halian, isang maliit na isla na bumangon mula sa matinding pinsala ng bagyong Odette. Sa gitna ng pagbangon na ito, isang pangalan ang naging bahagi ng kwento. Kilalanin natin ang Jean's Lister for today, si Richmond Duero Celadores, isang 29 years old na volunteer community organizer na walang sawang tumulong sa kanyang mga kababayan. 11 kami sa bahay na nagsiksikan sa isang maliit na banyo para lang makapag-survive kasama yung mga maliliit na mga bata. At sa loob ng halos 2 o 3 oras ay hinagupit ng mapaminsalang hangin na bitbit or dulot nito ang buong bayan namin at nakita ko kung paano pinatumba ng bagyo yung mga puno at paano din tinangay nito yung mga yero or yung mga roof ng mga kabahayan. Nakita ko po talaga yung mga bangka kung paano nasira ng alon, kung paano sila nagpas. Nakita ko na yung dagat, nag-storm surge na pala yun. Nawala na yung connection ko sa kanila kasi yung last na message na natanggap ko sa kanya is tabang. So it means na tulong. So wala na talaga akong magagawa. It's that prayer na lang talaga that time. Ang Isla Halian ay isa sa mga pinakamalayong isla dito sa buong Siargao. So sinimulan namin yung pagtulong sa isla na to sa pamamagitan din ng mga volunteers at ng aking mga kaibigan at yung mga ibang mga tao din na may pusong tumulong para sa mga kababayan nila. Hindi dito nagtapos ang laban ng Isla Halian. Sa halip, naglatag sila ng mas matibay na plano. Ito ang 4R Model on Post-Disaster Recovery and Resiliency. Pagkatapos ng relief,
ay meron po kaming rebuild efforts naman. So doon po sinimulan yung pamimigay ng mga materyales para makabuo po ulit. Makagawa sila ng kanilang mga tahanan o kanilang bahay at mabuo muli yung kanilang mga nasirang mga bangka. At napaayos din natin yung isa sa mga ilan sa mga struktura dito sa isla, yung paaralan nila, yung library nila, at natulungan din natin yung barangay para mabuo muli yung mga health facilities, yung simbahan, yung barangay. Isa po talaga na tumulong dito sa amin si Sir Richmond. Yun po yung talagang bigyan talaga ang tulong na binigay niya sa akin, suporta. Halos araw-araw siya nandito sa amin. Hindi kami pinabayaan bago siya at least talagang merong tulong na bakit bibigay sa amin dito. Tapos aalis na naman siya, hahanap na naman din ng mga sponsor na bago babalik na naman siya dito. Talagang yun yung tulong na pinakamalaki na natanggap namin dito. Pagkatapos nga po ng relief and rebuilding efforts natin ay nandun naman tayo sa pangatlong phase ng Resiliency and Sustainability Program natin. Ito naman po yung restart na stage. So naisipan namin na paano kaya natin mabubuhay muli yung ekonomiya ng isla? Ano yung mga hakbang na dapat natin simulan upang matulungan natin yung mga fisherfolk at yung mga kababaihan? Ano yung mga programa na pwede nating maibigay sa kanila para matrain natin sila maging entrepreneurs din. I hope the community will have this kind of heart na i-remain lang talaga nila yung kagandahan. At saka the beauty of the people itself here in Isla Halian. That in spite of everything, we will just smile. Ngayon na nangyari na nakabangon na tayo, nagkaroon ng relief, nagkaroon ng rebuild at restart. Ngayon naman, paano tayo mag-reimagine ng isang self-sustaining island community na kahit na may dumating pang bagyo ay sila na mismo yung makabangon sa pamamagitan ng mga intervensyon na ginawa namin. At yung mga intervensyon na to ay nagpapatuloy hanggang ngayon at parang senector nga namin ito into 4 na pillars. At ito nga po yung pillars on education, environment, entrepreneurship, and energy. For the longest time, wala po talagang maayos na kuryente dito sa isla, kundi generator lang. So, isa sa mga naging programa natin ay ang pag-install po ng mga solar at isang struktura na sinimulan namin ay dito sa paaralan para nga po mas mapaayos pa yung pag-aaral ng mga bata at napadali pa po yung pagbigay ng serbisyo ng ating mga guro para sa mga bata. At ngayon, unti-unti po natin itong ini-install or ini-implement naman sa dun sa mismong fish processing facility natin. And even yung mga streetlights dito, solar na, may mga bahay at mga businesses din na nagpatayo na din ng mga solar or renewable energy para nga po mas maging clean yung renewable energy source po natin. So, sa panahon ng mga sakuna, huwag nating kalimutan yung ganong innate at natural nating kaugalian. At sana maipamalas at mapakita natin yung value ng pagbabayanihan. At alam ko, pagtutulungan ay makabuo tayo ng isang maganda at maayos na pamayanan at maganda at nagmamahalang bayan. Maraming salamat, Richmond, sa inspirasyon at sa di matatawarang serbisyo mo sa inyong komunidad. Saludo kami sa inyong sipag at pagmamahal sa Isla Halian ng Siargao. Isa kang Certified Jeans Lister. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. At ngayon, ito na po ang aming bagong segment na Madiscarding Estudyante. Kung hindi niyo pa alam, ang buwan ng Marso ay Fire Prevention Month. Sakto naman dahil ang ating estudyante for today ay isa ring fire volunteer. Bakit niya pinasok ang pagiging isang fire volunteer sa murang edad?
Alamin natin ngayon dahil makakasama natin siya dito sa studio. Welcome, Aina, sa Filipino at Heart. Maraming salamat po, Teacher Jean, for having me here. It's a pleasure po na naimbitahan niyo po ako dito. You're welcome. Aina, nalaman ko na nung bata ka pa ay nakaranas ka ng masunugan. Pwede mo ba ikwento? Yes po, 3 years old po ako nung naranasan ko po na masunugan po kami, and nangyari po yun sa province po namin together with my lola po. Ang naalala ko na lang po dun is hatak niya po ako palabas ng bahay. Yes po. Wala kayong nadala. As in, Wala kayo lang po. talagang Yes po, dalawa. Ang kasi po, importante, no? Yung bahay po kasi namin nun ay nasa bundok po. So, yung lola ko po kasi ayaw niya sa city. So, doon po talaga yung gusto niya. So, nung nasunog po yun, wala nang magagawa kasi wala naman pong mga bumbero sa probinsya po, di ba? Kaya pala, ganun ang dedikasyon mo sa pagiging bumbero. Nagsimula ka maging fire volunteer nung 12 years old ka. Tama ba ako? Opo, tama po. Napasok po ako sa grupo po namin dahil meron po akong kasamahan sa school before na Boy Scout po. Tapos dun ko po nalaman na ay meron palang fire volunteer. Tapos mahilig po kasi ako mag-explore ng mga bagay. Tapos naalala ko rin po yung past experience po. Kaya dun po ako napasok sa grupo po namin. Aina, naalala mo ba yung unang responde mo sa sunog? Opo, naalala ko po yun. Nasa base po kami noon, naka-duty po. Tapos tumulog na lang po yung radyo na Mandaluyong po yung nasusunog. Ano ba ang training na kailangan para maging fire volunteer ka? Pinakauna po pag pumasok ka ay yung magkaroon ka ng BLS training. Ano yung BLS? Basic life support po. Okay. The same din pala. Yes po. Tapos meron din po yung basic for fighting skill po na training na tinatawag po sa amin. Kailangan talaga ng training, ano? Ikwento mo nga sa amin, ano ba ang training na kailangan para magiging fire volunteer? Marami pong training. Hindi po kasi natatapos ang training ng mga pagiging bumbero, fire volunteer. Pero ang unang-una pong training po ay kailangan po muna nilang matutunan yung BLS training, basic for fighting po. Bilang bumbero po dapat hindi ka maaapektuhan sa mga taong nakapaligid sa'yo dahil alam mo po dapat na yung gampanin mo na matulungan po muna sila. So yung focus kayo doon, Yes bahala po. ka na kung ano yung mga nasa Opo. palibot. Hindi ka ba pinagbawalan ng mga magulang mo or ng lola mo dahil delikado ang pagiging fire volunteer? Nung una po, hesitant po sila na payagan po ako. Pero dahil alam po talaga nila na mahilig po ako mag-explore at yung dahil na nga rin po sa nangyari po sa amin nung maliit pa ako, parang basta po sabi nila sa akin na mag-iingat ako, sige, go. So, kailangan mag-ingat lang. Opo. At saka, syempre, no, sabi mo nga, continuous yung training. Yes po. Kasi doon ka talaga magiging safe, Opo. no? Pag more on trainings ka. Sabi nga po nila, di ba, ligtas pag ang may alam. May alam. Tama. Ngayon, 18 years old ka na at senior high, tama? Opo, tama po, senior high. Biruin mo, pinagsasabay mo yung tatlo, pag-aaral, ano pa, isa? Family Family, po. ano pa? At fire volunteer. Anong diskarte ginawa mo para mapagsabay-sabay mo sila? Time management po at syempre yung sa pag-aaral po, yun po talaga yung pinaka-focus po and family dahil sabi po sa grupo po namin, yung pagiging fire volunteer po ay nandyan lang po at welcome naman po kami anytime. Kaya po sa pagiging fire volunteer po, hawak po namin yung oras po namin sa duty para syempre hindi pa rin po namin mapabayaan yung pag-aaral at family po namin. Ang galing. Ang galing. Kailangan lang talaga, no? Madiskarte kang estudyante, Yes po. no? Para alam mo kung paano mo yun gagampanan lahat, Opo. no? Ang mga kabataan ngayon ay may iba't ibang interest. Gaya mo, ang interest mo ay magligtas ng buhay, kaya naging fire volunteer ka. Paano mo naman i-encourage ang kapwa mo youth na mag-volunteer din sa community? Pero may mga simple way naman tayo para tumulong katulad ng simulan natin sa bahay, tumulong ka sa pamilya mo, or kayo simpleng pagtulong sa labas, sa community mo, yung sa mga basura, paglinis ng environment, yun po. Oh, marami, no? Kasi Yes sa po. school namin, ang ginagawa namin, tinutulungan din namin sila na kung paano mag-create ng isang community para din na matulungan nila. Kaya meron kaming save and share. Yes po. At meron din kaming tinatawag na pag meron kaming pag meron mga calamities, tutulong sila sa pagpack. Opo. Oo. So meron ganun silang activities. At yun din ang
parang nag-motivate sa kanila na gusto na rin lang tumulong sa community nila. Yes po. Ay na, napansin ko may dala-dala kang gamit dito. Ano yan? Ito naman po yung aming fire suit po. Ito po yung lower namin at upper. Kung hindi nyo po na itatanong kung gaano po ito kabigat, ito pa yung umaabot ng 15 kilos to 25 kilos po pag nabasa na po. Ganon. Yes po, ganon po siya kabigat. Kabigat? Paano gaya sa'yo na ang liit-liit mo? Paano? Syempre po, di ba, yung may mga training po kami, yung pagpalakas po ng katawan namin. Tapos syempre po, sanayan na lang din po talaga eh. So, ito pong gamit po namin, meron pa pong kasama mga SCBA po at Firehood po. Ano ibig sabihin ng SCBA? Yung SCBA po, tinatawag po namin siyang breathing apparatus po. Kung makikita nyo pag rumeresponde po yung ibang bombero, yung may mga suot pong tangke sa likod. Yun po yung ginagamit namin para magkaroon pa rin po kami ng hangin kahit punong-puno na po ng usok yung loob ng bahay. Ana, bigyan mo naman kami ng tips para maiwasan ang sunog. Siyempre, lagi po natin tatandaan na after gamitin po natin yung LPG, i-make sure po natin na sarado at siyempre wala pong leak. Kung sa mga outlet naman po, siguraduhin po natin hindi po yun nababasa para siyempre hindi po yun mag-cause ng sunog. At para naman po sa ibang mga residential na gumagamit pa rin po ng kandila, siguraduhin lang po natin na hindi po ito masasagi na magkakos ng fire. Yun po, iwasan din po natin yun na i-overcharge po para hindi siya mag-cause ng overheat. Paano naman kung may sunog? At para naman po dun sa mga nasusunugan, iwasan na po natin na yung babalik pa po tayo sa loob para kunin yung mga gamit. Dahil isa po yun sa mga nagkukos ng yung may mga natatrap po sa loob. Tapos po, iwasan na rin po natin yung anuhan tayo sa bumbero ng mga gamit nila para lang makuha natin yung mga gamit sa loob. Ang gawin po natin ay isipin natin na ang mga gamit ay napapalitan pero yung buhay po natin hindi. Talaga palang madiskarte ka, Aina. Salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa Filipino at Heart. Ikaw isang tunay na inspirasyon sa lahat ng mga kabataan. Imbitahan mo naman ang ating mga viewers para maging fire volunteer sa community. Kung may mga malapit pong fire volunteer group po dyan sa inyo, subukan nyo lamang po baka isa rin po kayo na magustuhan ng tumulong po or maging bumbero. Or kahit hindi lang po sa pagiging volunteer, baka po may mga activities po dyan sa barangay nyo na related para makatulong sa community. Go po tayo dyan. Dahil ang sarap-sarap po sa pakiramdam ng tumutulong. Isa na namang episode ang lumipas. Ang bilis lang ng 30 minutes, no? Pero sure kami na marami kayong napulot sa aming programa today. If hindi kayo nakapanood, don't worry. Dahil ang Filipino at Heart with Teacher Jean ay nasa social media. Kaya check nyo na ang aming mga official accounts na naka-flash sa inyong screen. Samahan nyo kami next week dito lang sa Filipino at Heart, Pusong Pinoy, Pusong Guro with Teacher Jean.